Hello, what's up mga idol? Yan na yung ating tilapia. Yan. Ngayon po is ika-day 10 na po ng ating tilapia dito sa ating super intensive tilapia farming. Yan, meron tayong 2,500 na tilapia fingerlings dito sa ating 3x3 or 9 square meter na pond mga idol. And ngayong ika-day 10 po mga idol, nag-mix po tayo ng fry booster at saka itong double zero ng tati po mga idol. Yan, maliliit po yan siya mga idol, at saka fry booster pinag-mix po natin dito. So ito yung ating ipapakain mga idol para makapag-adjust po sila, kasi mabilis po talaga magpulit yung fry booster. Nandito na yung ating mga tilapia Yan, so ating pakain na sa 700 grams po ito siya mga idol. Yan, pero bago tayo magpakain mga idol, dahil ika-day 10 na po ito siya mga idol, yan, maglalagay po tayo ng ating probiotics para hindi po siya magkaroon ng ammonia build up mga idol. Yan, ito yung ating ginagamit na probiotics. Usually every 3 days po tayo naglalagay ng probiotics na ito siya mga idol dito sa ating plant. Yun, yan, nag out of focus. Yan, at saka syempre pakain tayo sa kanila. Ito is nasa 5 divided feedings po itong 700 grams. So pakain po natin is ngayong alas 8 po, next alas 10, alas 12, alas 2 at saka alas 4. So 5 divided feedings po ito sa mga idol. Yan na, malalaki na sila mga idol. And on January 31 po kasi ngayon, sa February 4 is magsasizing po ulit tayo sa kanilang mga idol. So kukunin natin yung kanilang average body weight at saka yung weight gain nila, average daily weight gain. Yan, ganyan na po sila mga idol. So dalawang kinakain nila na feeds. Una yung fry booster na nilagay natin, and pangalawa yung double zero ng tate. Ito po yung nagpo-float mga idol. Yan, yung iba kasi sa ilalim kumakain, yung iba naman sa taas. Yan, nandiyan na sila mga idol. Ang bilis lang. After nito siya mga idol, yan, maraming kasi nagtatanong sa atin kung ano po itong yellow na orange na plastic dyan sa gitna. Yan po kasi mga idol, mayroon po mga butas-butas yan sa ilalim. Kapag nag-drain po tayo doon sa labas, sinasaksyon niya po dyan sa pinaka-gitna yung mga sludge na natrap po dyan mga idol. Kasi yung tubig po natin, kung mapansin nyo po, umiikot po yan siya mga idol. Umiikot. Yan. May nagtatanong din po sa atin kasi kung paano pinapaikot yung tubig. Una po mga idol, yan, naglagay tayo ng aerator dyan. Kaya kapag may hangin po dyan, pinapasa niya po dito yung pressure. At the same time, may aerator din po doon, pinapasa niya din po dito ang pressure. Ganun din dito, may aerator ulit, pinapasa niya dito ang pressure. And last, ito po siya mga idol. Yan, tinutulak niya rin papunta doon ng pressure. Kaya ang ending, umiikot po yan siya mga idol. Kapag umiikot po yan siya mga idol, yung dumi po ng ating mga tilapia, mga feeds na hindi na consume, dyan po sa gitna siya. Kasi naka funnel type po ito siya mga idol, nakapaganyan po, funnel type. Kasi naka funnel type, dyan po sa gilid ng PVC na yan na orange, may mga butas-butas. Kapag binuksan natin dito sa likod mga idol, dito, yan, madidrain po automatic yung mga dumi dyan mga idol. So sample tayo mga idol sa pag-drain. Halimbawa, bubuksan natin. Pwede din tayo magbukas doon mga idol, pero malakas ang presyo kasi dyan, yun yung 100% drain natin. Dito yung 50%. So kapag binuksan natin yan mga idol, lalabas po dyan yung sludge. So tingnan nyo po Yan, clear pa yan, mamaya mag-yellow na yan. Yun, yellow. Yun, yellow na siya mga idol. Yan yung mga dumi ng tilapia natin. Yan clear na ulit. At saka mga feeds na hindi na consume. So ganun po ang rationale niya mga idol. Bakit may PVC po dyan? Kasi dyan natatrap yung mga dumi at mga feeds na hindi na consume. So ganyan po dapat siya mga idol. Yan po is connected po dito sa ating drainage. So ganun lang po talaga siya mga idol. Yung PVC na yan, yun yung pinaka-purpose niya. At the same time, yun ganun. Yung may mga asula lang tayo doon. Ito kasing tilapia natin is hindi pa siya naka-consume ng asula dahil maliliit pa siya. Pero yung giant gurami natin, naka-consume na po ng azula. Yan. Yung dating pan natin mga idol ito, yan. Hindi na natin nilagyan ng isda kasi nilagyan natin ng napakaraming azula. Dito po tayo kumukuha ng azula na supply.
Yan. So, balik tayo dito. Kapag hindi na po tayo mga idol maglalagay nitong fry booster, yung pinong-pino, kagaya nito mga idol, oh. Yan. Doon na start tayo ng ating Bifloc technology, modified mga idol. Kung saan, hindi na po tayo mag-change water until harvest po ito siya mga idol. Unless kung mag-crash yung ating water system. Paano po yun siya mag-crash? Like, sobrang bababa yung pH natin. Yan na until such time na mag-6 po siya later on. Pero sana hindi po siya mangyayari. And yung ammonia build up. So, sana hindi din siya mangyari. Usually kasi mga idol, kapag every 3 days po tayo naglalagay nitong aqua nitrifying odor fixing probiotics, wala pong magbi-build up ng ammonia. Basta enough lang po ang probiotics na nilalagay nyo po mga idol. Kapag enough na po yung probiotics nyo na nilalagay dito, pwede na pong kahit every 4 days or once a week po kayo mag-apply ng 1 gram per square meter po ng ating probiotics na ginagamit dyan mga idol. Yan. So dito kasi nasa 9 square meter po ito siya. So 9 grams po ang ating nilalagay na aqua nitrifying with odor fixing probiotics. Yan. Usually kasi mabilis talaga mag-develop ng ammonia yung yung mga feeds na hindi na consume like itong fry mash kasi maghahalo kasi sa tubig. Magpo-pollute siya ng tubig, parang ganyan na mag-yellow yung tubig. Yan, unlike dito sa feeds na 00 na yan, P00 man siguro yan siya ng dati. Yan, hindi kasi siya nag-mix sa tubig. So, nakalutang lang siya, floater siya. Hindi po siya kasamang pupulyot ng ating tubig dyan. So, later on, makukonsume din po yan siya nila lahat-lahat yan mga idol. Yun lang yung kagandahan ng floater, hindi siya nagpupulyot. Ang pollution lang po sa tubig natin is yung mga dumi ng tilapia natin. Pero, no problem po tayo dyan dahil masasuction po ng ating PVC at ma-out po doon sa labas. Yan. So, itong ating fish pan mga idol is nasa 80 cm lang po ang taas niyan mga idol. Pero kapag dito po tayo sa labas, ito is 4 feet, 120 cm man siguro. Yan. Kasi ang 30 cm po is 10 cm yung backfill natin. Ang another 30 cm is from dyan sa gilid papunta po dito sa gitna kasi nga naka-funnel type po siya. So sa mga nagtatanong po, ang pag funnel type po sa ating fish pan, usually kung ano yung diameter ng fish pan mo, like ito is 3 meter, 10% po niyan yung ating pa-slope. So 300 cm po yan siya kung i-convert natin sa centimeter ang 3 meter. Kaya yung ating pa-slope is 30 cm ang 10% niya po mga idol. Yan. At saka at the same time, sa first natin mga idol, ito yung ating calendar sa tilapia natin. So, since January 28, may mga nag-adjust na ating tilapia. Since January 21, ito yung mga mortality natin. 35, January 22, 35, January 23, pinakamarami natin mortality, 145. Ang January 24 natin is nasa 50. Yan, nagdagdag tayo ng salt bath kasi may mga fungus. The same time, January 25 po mga idol, naglagay tayo ng 4 gram na probiotics. Mortality natin 22. January 26, 15 na lang yung mortality natin. Nag-change water po tayo. Ngayon po is January 27, day 6 na po mga idol. Mortality natin 2. And another mga idol, January 28, 8 na lang yung ating mortality. Nagdagdag tayo ng probiotics na 5 grams. So total of 9 grams po yan siya mga idol. Yan, average body weight natin 1.8 gram sa day 7 natin mga idol And then day 29 kahapon po is 700 grams na po yung ating feeding. Mortality natin 5. And 30 is feeding natin po mga idol nasa 750 gram na po mga idol. Yan, mortality natin 5. Ngayon, wala po tayong mortality. Sawa ng Diyos yan. And nagdagdag po tayo ng probiotics na 9 gram dyan mga idol. Yan. So sa first 3 days lang po to 4 days, up to 5 days po may mga mortality. After a week, halos wala na pong mga mortality yan sa mga idol. Yan. Waiting na lang po tayo consume ng mga isda natin yung kanilang mga feeds. Yan, thank you mga idol, and we will update yung mga idol. Dito po tayo sa ating munting fish pan dati. So dating kulungan po ito siya ng aso at saka bodega din natin mga idol.
And dito yung dalawang pan natin, dalawang 3x3. So may mga nagtatanong kung magkano ang nagastos natin dito sa dalawang pan na to. Yan, nasa 24,500 po yan siya, lahat-lahat na po kasama labor mga idol. And ito yung ginagamit natin. Yan, LP100 na aerator mga idol. So dalawang pan na po ang pinapagana niya. Kung pansin nyo po mga idol, ito ang ikot niya po mga idol is pag ganyan, clockwise. Dito naman po ang ikot niya po mga idol is counterclockwise. Yan, depende po sa pag-setup po yan siya kasi ng Matala air diffuser. Yan, siya po kasi nagkokontrol ng hangin. Yung hangin na po yan siya mga idol, nagkokontrol kung saan niya tutulak yung tubig. Mas maganda po sa gilid siya ilagay kasi pinapaikot niya po yung fish pan natin. At ito is best po talaga na diskarte kung naka-funnel type yung fish pan nyo kasi dyan po matatrap yung mga sludge, mga solid waste ng ating fish pan, dyan mo matatrap. And mabilis lang po siyang i-exit doon. So daily po tayo nagtatanggal po dyan siya ng sludge. So daily po tayo nag-open doon sa kabila mga idol. So ganyan lang. Kung mali po ang paglagay mo niyan, halimbawa ilalagay mo yan sa dito sa gitna, hindi po iikot yung tubig ng inyong fish pan. Hindi po siya magaganyan, no? Yan, dapat dyan po talaga at dapat doon. Hindi po siya dito, ha? Kasi magkakasalubong po yung kanilang pressure. So hindi iikot, dapat doon sa gilid kasi isusupport niya papunta dito. The same time dito, papunta dito. So umiikot po yan siya mga idol. 4 na corner yung ating fish pan, 4 din po na aerators ang ating nilagayan. Yung Matala na yan mga idol.